Nabuhayang ng loob ang mga kaanak ng nawawalang sabungero sa paglutang ng whistleblower na si alias Totoy. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na meron silang binibisitang ilang lugar sa Southern Luzon at Metro Manila na posibleng pinagtapunan sa mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Kasabay ng unang araw ng pagsisid sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabungero, sumugod naman sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilang kaanak ng lost sabungeros. Panibagong reklamo ang isasampa ng kapatid ng isang missing sabungero na si Charlene Lasco. Ito parang sa tingin namin parang continuity lang to kasi isa lang naman yung nawala. So additional additional information sa mga gagather ng mga evidences. So we are praying na sana hindi nga ma-whitewash. Nabuhayan ang mga kaanak ng nawawalang sabungero sa paglutang ng whistleblower na si alias Totoy. Pero hiling pa rin ang mga kaanak na malaman ang totoong nangyari. Sabi po ng whistleblower, turnover daw po sa pulis. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo o kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo ay wala. Wala na po ako magagawa. Pero kung baka sakali lang po ako, baka buhay pa siya. Pakibalik na lang po. Bukas naman ang PNP sa posibilidad na maging state witness ang sinuman sa 15 pulis na nadawit sa kaso. Malaking tulong daw ito sa pag-usad ng kaso. Pero tiwala ang PNP na malulutas pa rin ang kaso kahit wala sa kanilang kabarong sangkot ang magsalita. Kinumpirma ng hepe ng PNP na mayroon silang binibisita sa Southern Luzon at Metro Manila na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang sabungero. Meron na kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas but in other parts of the Metro and other parts in the underlying areas. Saka na namin i-detail. Tuloy ang koordinasyon ng PNP sa NAPOLCOM at DOJ para sa administrative at criminal case laban sa mga dawit. Dagdag ng NAPOLCOM na mas mabilis ang paggulo ng investigasyon kung magbibigay ng affidavit si alias Totoy at magsusumiti ng counter-affidavit ang mga nakaladkad na pulis. We're expecting that the case will really be filed with the National Police Commission. Sabi ko nga kanina, malamang sa malamang yung talpakan ng kaso ng sabong ay mangyayari sa National Police Commission. So kung ready naman na yung mga pulis na to, yung 15 na di umano ay nasa restricted custody na, sana makapag-file din sila ng sagot, assuming na makapag-file na ng complete affidavit itong talking head natin na si Totoy. May mga feelers na rin daw na natatanggap ang NAPOLCOM mula sa mga taong posibleng may kinalaman sa kaso. Sabihin na lang natin na talagang the feelers come from different people. That can be a police officer also, that can be a civilian. But we are receiving feelers from different entities giving information. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.